Hukom, Kabanata 9. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem, sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, "Itanong ninyo sa lahat ng taga-Shechem kung alin ang gusto nila. Pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng iisang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman." Ang mga taga-Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila, sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Ofra, sa bahay ng kanyang ama, at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Jotam na siyang pinakabata, sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga-Shechem at Beth Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Jotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, "Mga taga-Shechem, makinig kayo sa akin, upang makinig sa inyo ang Diyos. Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa olibo, 'Ikaw ang maghari sa amin.' Sumagot ang olibo, 'Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo.' Sinabi nila sa igos, 'Ikaw na ang maghari sa amin.' Ngunit sumagot ang igos, 'Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, 'Ikaw nang maghari sa amin.' Sumagot ang ubas, 'Hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo.' Kaya sinabi nila sa halamang matinik, 'Ikaw na nga ang maghari sa amin.' Ang sagot ng halamang matinik, 'Kung talagang gusto ninyo kong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sedar ng Lebanon.' Ngayon, patuloy ni Jotam, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa ninyong hari si Abimelech? Iginalang ba ninyo ang alaala ni Gideon at nilalapastangan ninyo ang kanyang pamilya? Alalahanin ninyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinaya niya ang kanyang buhay upang iligtas kayo sa mga Midyanita. Ngunit ngayoy, kinakalaban ninyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay ninyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato, at si Abimelech na anak niya sa kanyang aliping babae ang ginawa ninyong hari, sapagkat kamag-anak ninyo. Kung iyan ang inaakala ninyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy ninyo. Magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y sumiklab ang apoy mula kay Abimelech at tupukin ang mga lalaki ng Shechem at Beth Milo. Sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Beth Milo at sunugin si Abimelech." Pagkasabi nito'y patakbong umalis si Jotam at nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. 3 taong pinamunuan ni Abimelech ang Israel. Ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga-Shechem at kay Abimelech. Dahil dito, naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsol sa kanya
na patayin ang 70 anak ni Gideon. Ang mga taga Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Shechem, kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanya ang mga taga roon. Namita sila ng ubas, ginawa itong alak, at sila'y nagpista. Sa kainitan ng pista ay pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na kinukutya si Abimelech. Sinabi ni Gaal, "Bakit ba tayo pasasakop kay Abimelech? Sino siya kung iahambing sa mga taga Shechem? Hindi ba anak lamang siya ni Gideon? At pati si Zebul ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon ninyo ang karangalan ng ninuno ninyong si Hamor. Kung ako ang mamumuno sa inyo, tiyak na matatalo natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami." Nabalitaan ni Zebul na tagapamahala ng lungsod ang pinagsasabi ni Gaal, kaya't ito'y nagalit. Nagsugo siya kay Abimelech sa Aruma at ipinasabi, "Si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Shechem. Pinag-aalsa nila ang mga taga Shechem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi, isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Kapag lumaban sila Gaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo." Kaya't lumakad si Abimelech at ang kanyang mga tauhan. Sila'y nag-apat na pangkat at nagtago muna sa labas ng Shechem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Sina Abimelech naman ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Zebul, "May mga taong nanggagaling sa kabundukan." Sumagot si Zebul, "Anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Ang tingin mo lang ay tao." Sinabi uli ni Gaal, "May mga taong bumababa sa may burol. May isang pangkat pang nagmumula sa may sagradong puno ng ensina." Sinabi na sa kanya ni Zebul, "Tingnan ko ngayon ang yabang mo. Di ba't itinatanong mo kung sino si Abimelech para sumakop sa atin? Sila na iyon. Bakit di mo sila labanan?" Tinipon nga ni Gaal ang mga taga Shechem at hinarap sina Abimelech. Ngunit natalo siya kaya napilitang tumakas. Hinabol siya ni Abimelech at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok ng lungsod. Nagbalik na sa Aruma si Abimelech. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Zebul sa Shechem at pinagsabihang huwag nang magbalik. Kinabukasan, ang mga taga Shechem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelech. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga Shechem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelech ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay samantalang pinapatay ng 2 pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sina Abimelech ay maghapong nakipaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Shechem, nagtago sila sa templo ni Baal-Berit. Nalaman ito ni Abimelech, kaya't isinama niya sa bundok Zalmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya ay pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito'y itinambak nila sa ibaba ng tore at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati mga babae. Pagkatapos, sina Abimelech ay nagtuloy sa Tebez at sinakop iyon.
May matibay na tore doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan sila ni Abimelech at susunugin na sana ang tore. Ngunit siya'y binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong tabak, para hindi nila sabihing babaeng nakapatay sa akin." Kaya siya'y sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita, napatay na si Abimelech, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga Shechem, tulad ng sumpa sa kanila ni Jotam na anak ni Gideon.